Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Haney, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So opisyal na nga pong tapos na ang yugto ng former undisputed lightweight world champion Devin Haney sa 135-pound lightweight division. Ito po ay matapos nating makumpirma kanina lamang na tuluyan ang binakante ni Haney ang lahat ng kanyang pinanghahawakan na titulo sa nasabing dibisyon. Ibig sabihin po nito ay mananatili na talaga si Haney sa 140-pound junior welterweight division kung saan mas komportable na ang kanyang timbang. Susubukan niyang maging kampyon sa dibisyon na ito sa December 9 kung saan makakalaban niya ang current WBC junior welterweight world champion Regis Prograis. Kapag naging matagumpay siya sa bakbakan na ito, ay magiging isang ganap na 2-division world champion na siya. Ganun pa man mga idol ay tila nababatikos nga po ngayon si Haney nang dahil sa balitang ito. Dahil senyales umano ng pag-iwas ni Haney sa dalawang halimaw ng lightweight division na sila Gervonta Tank Davis at Shakur Stevenson ang ginawa nitong pagbakante ng kanyang mga titulo at pag-ahli sa dibisyon. Alam naman po kasi nating lahat na kapag bumalik siya sa lightweight division, ay agad ipag-uutos ng WBC na paglabanin sila ni Stevenson para sa WBC lightweight world title belt. Subalit dahil binakante niya na ang lahat ng kanyang titulo, kaya naman mawawala na din ang obligasyon niya na labanan pa si Stevenson. Bukod dyan ay magiging malabo na din na magtuos pa sila ni Tank Davis, maliban na lang kung sundan din siya ni Davis sa 140-pound division. Kapag naging matagumpay naman si Haney sa laban niya kay Prograis, ay malaki din ang posibilidad na magtuos sila ng WBO Junior Welterweight World Champion Teofimo Lopez para sa isang bigating unification fight. Madaming fans ang kumbinsido na mas malaki ang pag-asang manalo ni Haney kay Teofimo Lopez kaysa kay Shakur Stevenson at Gervonta Tank Davis. Sa kabilang banda naman mga idol ay madami nga po ang nagulat sa naging pahayag ng batikang top-rank promoter sa latest interview nito. Ito po ay matapos sabihin ni Bob Arum na gusto niya daw itapat ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa kanyang alaga na si former undisputed junior welterweight world champion Josh Taylor. Alam naman nating lahat na natikman ni Taylor ang kanyang kauna-unahang talo sa kanyang professional boxing career sa kamay ni Teofimo Lopez nitong buwan ng Hunyo lamang. Subalit ayon kay Arum ay nangangati na daw bumalik si Taylor upang makabawi sa kanyang nalasap na pagkatalo kay Lopez. At ang nakikita niya daw na magandang kalaban para sa kanyang alaga sa pagbabalik nito ay walang iba kundi si Manny Pacquiao. Paliwanag ni Arum na plano niya daw paglabanin si Pacquiao at Josh Taylor sa isang catchweight fight o kaya naman ay sa mismong 147-pound welterweight division. Kumpiyansa si Arum na magiging interesado daw si Pacquiao sa ideyang ito dahil malaking pera umano ang maibibigay nito kay Pacman, lalo pat kung sa kontinente ng Europa gaganapin ang sagupaan na ito. Bukod dyan ay naniniwala si Arum na bagamat edad na ng 45 years old si Pacquiao sa buwan ng December, ay pwede pa daw itong lumaban ng 1 hanggang 2 taon. Lalo pat hanggang ngayon ay mahal pa din daw talaga ng ating pambansang kamao ang sports ng suntukan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.